na, narito ang iyong anak. Ginoo, narito ang iyong ina. Kung ang dalawa pong naunang salita ay tungkol sa pagpapatawad, ito naman pong ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus ay word of comfort. Ang mga katagapo na ito ay niyaray ng ating Panginoon sa dalawang taong minahal niya lubos at naging mahalaga sa kanyang buhay. Ang kanyang ina na si Maria, na pagkabata pa lamang niya ay inaruga na siya hanggang sa mga oras na siya ay nakabayubay na sa krus at nilagutan ng hininga. Ang sumusunod naman po ay para sa kanyang alagad na si San Juan, na masasabi natin na minahal at nagmahal din sa ating Panginoon. Inihabili niya ang kanyang inang si Maria kay Juan sapagkat alam ng ating Panginoon na maaaring hindi kayanin ni Maria ang pagkawala niya at ang sakit na dulot nito. Gayon din ay dahil si San Juan ang pinakabata sa mga apostol. Sa pamamagitan ni Maria ay marami siyang maaaring matutunan. Mga kapatid, itong pong wika na ito ay nagbabahiwatig din na tayo ay inihabili ng Panginoon kay Maria kasama nitong simbahan. Habang ako po ay naninilay sa ikatlong wika ng ating Panginoong Hesus, unang-una na po ang aking ina na sumagi sa aking isip at gunita. Ang aking ina po ay isang guro hindi lamang sa aming magkakapatid, sa kanyang mga kapatid at kaibigan, kundi pati na rin sa mas marami pang bata sa aming barangay sa San Jose. Kaya nga po at mas kilala siya bilang Ma'am Sally. Marahil, karamihan po sa atin dito ay naranasan naman ang maging isang mag-aaral. Pero hindi lahat po tayo ay nakikita yung tunay na hirap ng isang guro. Yung hirap po na pagsabayin at balansehin ang oras para sa pag-aaruga sa sariling anak at sa mga estudyante niya na itinuring na rin niyang anak. Ako po, nakita ko po iyon at nasaksihan. Pag-isip pa lang po sa umaga ni Ma'am Sally, magluluto na siya ng umagahan para sa kanyang mga anak bago niya pa ito igisingin. Ihahanda ang baon, pamplansya ng uniforme, magwawalis ng bahay sa kakalam niya asikasuhin ng kanyang sarili. Papasok sa paaralan para magturo, uuwi ulit para sa tanghalian, konting banding sa harap ng telebisyon. Papasok ulit para magturo. Pagka-uwi ay sila naman ng kanyang asawa, ang kanyang kabanding habang bumibili ng ulam para sa hapunan. Kakain, kakamustahin ng mga anak, patutulogin. Ganon ang routine ni Ma'am Sally, ang aking mommy. Pero hindi lang po yun. Siguro dahil na din sa ayaw niya na naaabala kami sa pag-aaral, halos karamihan sa mga gawaing bahay ay siya na rin ang gumagawa. Idagdag pa po natin ang paggawa namin ng araw-araw ng lesson plan, iba't ibang teaching materials at paggawa ng grades ng estudyante. Tunay nga po na 24/7 working ang ating mga magulang para lang magampanan ang responsibilidad sa pamilya at trabaho. Napatunayan ko rin po na walang ina na nakatiis sa kanyang anak. Wala pong ina na gustong makita ang kanyang anak na nahihirapan. Nasaksihan po natin to kay Maria na nung madapa nga lang po si Jesus ay sobra-sobra na yung pag-aalala niya. Paano pa kaya ng mga oras na hinahagupit si Jesus, sinasaktan at lalo-lalo nakapako na sa krus at lalagutan na ng hilinga? Sobrang sakit po siguro noon kung iisipin natin. Pero wala siyang magawa dahil alam niyang iyon ang kagustuhan ng Amang nasa langit. Ako rin po, naranasan ko rin po yun. Sa tala po ng aking buhay, never na naunahan ako ng mami ko na matulog. Siya po kasi yung tipo ng tao na hindi makatulog kapag hindi pa kami kumpleto sa bahay. Siya po yung tipo na natawag na daw niya lahat ng santo kapag hindi pa nakakauwi yung daddy ko o kami ng mga anak niya. Siya po yung tipo na gagawin busy yung sarili, maglalaba kahit ala ng gabi para lang masabayan ako na
gumawa ng project ko kasi hinahating gabi ko. Siya po yung tipo ng tao na lulusog sa baha para lang maihiram ko ng damit kasi kasali ko sa contest. Naalala ko pa po noong high school po kami, isa po ako sa mga abala sa paggawa ng annual namin para sa high school. Tinext ko po yung mami ko, "Mami, dito na lang ako matutulog sa bahay ng kaklase ko kasi kailangan talaga namin i-regain yung annual." Pero kahit anong lambing ko, hindi niya po ako pinayagan. Akala ko mabagalitan niya ako, akala ko pag uwi ko, makukurot ako. Pero sinalubong po nila ako dun sa labas ng bahay ng kaklase ko. Masaya yung mukha niya na parang nakita ko yung mukha niya na ito yung anak ko, ligtas siya. Sa lahat po ng pangangailangan ko, nandun si Mami. Ang Mami ko ay isang bayani para sa akin. Isang idolo. Siya po ang nagsilbing imahe ng Panginoon sa aming pamilya. Katulad po ng Panginoon, itinangi niya po tayo. Minahal niya po tayo ng lubos. Binigyan niya po tayo ng espesyal na pagtingin. Sa aming pong pamilya, sa aming pong buhay, ang mga pagpapagod at pagsasakripisyo ni Mami ang nagsilbing inspirasyon sa amin upang magsikap kaming mag-aral. Tulad po ng ibang mga magulang, nagpagod po si Mami, ang aking ama, dahil gusto nila kaming mabigyan ng magandang buhay. Ang lahat po ng kanyang paghihirap ay tinignan namin na isang hawon. Minahal po kami na lubos ng aming mga magulang, kaya nararapat lang po na hindi man namin mahigitan ang pagmamahal nila, ay mahalin din namin sila at paglingkuran. Si Mami po nagsilbing instrumento ng Panginoon upang maipalam sa aming mag-aama ang walang hanggan na pagmamahal. Minsan na po na pinagbalaki ng Mami ko at ipagmamalaki ko rin po sa inyo ang kanyang sinabi noon, "Hindi man ako sinuwerte sa mga material na bagay, swerte naman ako sa naging asawa at mga anak ko." Walang hanggan po ang pagmamahal niya dahil hindi niya po kami nakitang pabigat kahit kailan. She loved us unconditionally, kaya kahit anong mangyari, ay nananatili siya sa tabi namin. Forever yung pagmamahal niya, na kahit po umanaw na siya, ay nadarama pa rin namin yung pagmamahal niya. Paano nga ba po kung ang taong halos naging kalahati na ng buhay natin ay mawala at kunin na ng bawiin na ng ating Panginoon? 3 taon na po ang nakakalipas noong pumanaw ang aking Mami. Sobrang bilis, sobrang aga, sobrang nakakagulat. Sa sobrang gulat ko nga po noon, yung mga oras na yun, napatitig na lang ako. Never kong na-imagine na may mamamatay sa amin ng ganung kaaga. Kahit nga po yung pagdadasal ng rosaryo, hindi ko madiretso, puro daing, iyak, naririnig ko, "Mami, Mami," ganyan. Habang nag-iintay kami ng mga kapatid ko, sa magulang namin pumunta ng ospital. Pero siguro it's God's will po talaga, kaya the doctor even declared na she was dead on arrival. Pakiramdam ko po, pinagsakluban ako ng langit at lupa. I kept on questioning God, bakit? Nung isang araw lang, magkahawak kami na gumala, kumain, na kahit anong gusto namin. Nagpakasaya. Tapos ngayon, hindi ko na siya maaya kahit man lang kumain sa bahay. Pero, mahal po ng Panginoon. Ang aming kalungkutan at paghinagpis ay hindi niya hinayaan. Alam po niya, hindi namin talaga kakayanin na mawala yung isang taong katulad ng Mami ko. Kaya nagpadala po siya ng tulong. Yung mga Maria po at naging Juan na umagabay sa aming pamilya. Si Daddy po, even though naghihinagpis din siya dahil sa nangyari, siya po yung nagsilbing Maria namin. Never po siyang nagpakita ng kalungkutan at kasiraan ng loob. Siya po yung yung tumataguyod sa amin hanggang ngayon nang walang reklamo. Bukod po ay Daddy, nariyan po ang aking mga tito, tita, lolo at lola, mga kaibigan,
mga PCY na nagbibigay ng kanilang tulong sa kahit anong paraan. Ano nga ba po ang imposible sa ating Panginoon at heto kaya pala namin mag-move on? Marami pong nagbago, including our way of living sa kayong pananaw namin. Kung dati po buhay prinsesa ako na walang ginagawa sa bahay, ngayon po masasabi ko na naging responsable na po ako, na nagagawa ko na yung mga gawaing bahay na walang tulong ng iba. Ganun din po ay mas tumatag din po ang aking pananampalataya kay Lord. Nagpapatunay na po doon yung hanggang ngayon po nandito pa rin ako sa PCY at nagsaserve kay Lord bilang kabataan niya po. Kung noon po ay wala akong pangarap, gusto ko lang kumain, gusto ko lang magpakasaya. Ngayon po, gusto ko lang maging katulad ng mami ko, maging isang guro, maging pag-asa ng mas marami mga bata, at maging katulad ni Lord na ni Jesus na nagpapa-spread ng mabuting balita at pati na rin po ng knowledge na binigay sa atin niya. Marami po ang naging pagsubok at pagsubok pati. Ngunit gaano man po sila kalaki, mas malaki po yung tulong na handang umagapay sa atin. Tunay nga po na tayo ay inihabilin ng Panginoon kay Maria at Juan. Hindi man po sila mismo, pero marami pong tao na nagsisilbing instrumento para matulungan tayo. Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Ibibigay niya yung kailangan natin. Ibibigay niya yung ikabubuti ng buhay natin. Siguro akala natin minsan kapag mayroong pagsubok, puro pasakit lang yung dala nun. Pero yung totoo, may mabuting idudulot yun. Hindi na natin nakikita. Tulad ng pagpanaw ni Jesus. Hindi man talaga ito kamanggap para sa atin dahil nakita naman natin kung gaano siya naging kabuti. Pero iyon yung naging susi para mapatawad tayong lahat, para maligtas tayong lahat. Kailangan lang po natin magtiwala tayo sa Ama na nasa langit at kumapit sa pananampalataya sa Kanya. Bilang mga anak ng Ama, mahalin po natin at pahalagahan itong huling wika ni Jesus. Bilang mga anak po, yakapin po natin at balutin ng pagmamahal ang ating mga magulang na simulan sa school pa lamang ay nagbigay na sa atin ng tunay na pagmamahal. Gayon din po siguro na ang pagmamahal natin sa kapwa natin ay may katumbas na pagmamahal sa Diyos. Sabi na love one another just the way Jesus loved us. Kung paano natin kasi tratuhin yung kapwa natin, ganun din yung nararamdaman ni Lord. Kung di natin pinansin yung isang namamalimos, siguro ganun din yung naramdaman ni Lord na na-refuse yung inihiling niya. Magsilbi tayo mga Maria at Juan sa bawat isa na handang tumulong sa ating kapwa. Magsilbi tayong imahe ng Panginoon upang magbigay ng ginhawa at ng panibagong kahulugan yung paghihirap. Sa kabila mo ng nararamdamang sakit, si Maria ay hindi nawala ng pananampalataya sa Diyos. Naway masimple siyang huwaran sa atin at dapat rin tayong tumalima sa salita at kalooban ng Diyos tulad ni Maria. Huwag po natin sanang hayaan na ang sakit na nadarama natin ang sumira sa pananampalataya natin. Bagkus ay tanawin natin itong pagsubok para payabungin pa natin ang ating pananampalataya.